After na maliit na pagtatalo namin dahil nga gusto niyang umuwi ako, kami, nanalo din siya. Kailan kaya ako mananalo sa kanya? Daya eh. Di mo na kailangan hawakan ng kamay ko, Logan. Nasa loob kasi kami ng elevator, baka mamaya may biglang makapasok. Bumpanis pag nagkataon. I will hold your hand whether you like it or not, honey. I want to show them who's the real owner of my heart. Nakangiti niyang sabi, Tubig please. Nanunuyot ang lalamunan ko sa lalaking to eh. Masyadong sweet, nakakainis. Tapos ang gwapo-gwapo pa. Mababaliw na ata ako, Diyos mio. Okay, wag ka na kasing pabebe, Catherine. Proud na nga siya ikaw mahal niya eh. Dapat, proud ka rin na siyang mahal mo. Sobrang kaba ko nang bumukas ng elevator means nasa ground floor na kami. Makapagtakip kaya ng mukha, paano gagawin ko? Logan, baka pwedeng mamaya man hawakan yung kamay ko? Sinamaan niya ako ng tingin kaya't napapout ako. Kailangan ba talaga na mapahawak pang kamay? Hila-hila ako ni Logan palabas ng elevator. This is it na. Chin up, honey. Tumango ako. Okay, isipin mo na lang, Catherine, na artista kayong dalawa ni Logan at kailangan humarap kayo sa mga bashers nyo. Bashers ko lang pala. As expected, lahat ng mata na nandoon nakatingin sa amin at halos lahat ay nakataas ang kilay sa akin kaya't napaigpit ako ng kapit kay Logan. It's alright. Akong bahala sa kanya. Nagulat ako na biglang huminto si Logan sa paglalakad na nasa may center na siya ng lobby area. My gosh, nakakahiya. Anong ginagawa mo, Logan? Bulong ko sa kanya. Everyone, may I have your attention please? Lahat naman ng tao ay biglang napatingin sa kanya. Ano ba ang balak niyang gawin? Diyos ko, nakakahiya na to. Hindi ko na ata carry. Kung tumakbo na kaya ako, parang ang sama ko naman nun. Paglingon ko doon sa isang babae sa likuran ko, ang sama ng tingin sa akin. Alam niyo yung tingin na sinasabunutan ka sa isip nila? Ganon. All of you, I want you to know that this woman is my girlfriend, so you must treat her nice and with respect. If I hear any gossips behind us, I will surely find them immediately, understand? Kitang-kita ko paano nanlaki yung mata ng empleyado ni Logan. Gulat kayo no? Ako din eh. Pero di ko na iwasang di kiligin. Ganito ba rin siya kay Grace noon? Nang nod naman sila pero halata mong iba yun eh. Kaplastikan lang. Let's go, honey. Pati ikaw uuwi na rin? Paano yung meeting mo? Importante yun. Don't mind it. You are more important. Pwede bang sumigaw? Kanina ko pa gustong-gustong tumili dahil sa lalaking to eh. Masyadong sweet, baka mamaya masanay ako at hanap-hanapin ko. From now on, you're not going to be my secretary. Just stay in my condo and I will take care of you. Sabi niya sabay higop sa kape niya. Nandito kasi kami ngayon sa condo niya, sa mismong unit niya. Pero ano nga ulit yun? Hindi naman yata po pwede yun. Ano ko, palamunin niya? Ayoko. Hindi pwede, Logan. Paano ko magkakapera? Ayokong umasa lang sa'yo dahil boyfriend kita. What? Kunot noon niyang tanong pero gwapo pa rin. Hindi ka pa nga pala nanliligaw sa akin ha. The moment that I said I love you means I already courted you. And when you said you love me too, it means you answered yes to me. Ha? Ganoon na ba ang style ng paniligaw ngayon? Yun pala yun. Pero papasok pa rin ako sa secretary mo dahil ayokong isipin ng iba na pineperahan lamang kita. Ay, kabayo. Ang pervert mo, Logan. Okay, fine. You're still going to my office but you will not work. You choose. Ano yun? Anong gagawin ko kung di ako magtatrabaho? Tagapunas ng pawis? Tagatimpla ng kape? Anong gagawin ko? Nothing. I just want to be inspired every day. Sa lahat na lang ba may banat tong mokong na to? Masyado siyang magaling na babae ah. Siguro ganito rin ang binobola yung mga naging babae niya. Kaya lang paano pag na-inlove ulit siya sa sekretary niyang bago? Iniisip ko palang nakakasikip na ng dibdib. Is there a problem, honey? Baka kasi ma-inlove ulit sa sekretary mong bago. Di ba sa akin na-inlove ka? Tapos sa sunod na sekretary mo baka bastos talaga to. Nagsasalita pa ako bigla akong hinalikan. Kissing monster na rin siguro siya ngayon. Shit, honey. How can I love others if I am so deeply in love with you? Bago pa ako nakasagot, hinalikan na niya ako ulit and we did it again. You are so amazing, honey. I will never get tired of giving you pleasures. Nakakahiya. Nakita mo ng lahat sa akin. So, you are my girlfriend and there's nothing wrong with that. Besides, I love your body. It is really perfect for me. Nakaka-2 beses nang may nangyari sa atin. Medyo masakit pa rin. It's not just sex, honey.
It's called make love. Sabi niya kaya niya ako pinauwi para magpahinga. Siya naman tong pinapagod ako eh. Kidding! In-enjoy ko na naman kaya aarte pa ba? Tsaka hindi naman daw sex yun. Made love. Masaya ako na ikaw ang first ko, Logan. And don't forget that I'm going to be your last too. Sigurado na ba siya sa akin? Hindi ko na nga nakilala yung daddy niya eh. Panigurado dahil hindi boto sa akin yun. Boto yun kay Gemma. Get dressed. I will cook our dinner. Mahal ko na talaga ang lalaking to. Masyadong prinsesa ang turing sa akin. Ako naman feel na feel ko. I-idlip na sana ako nang biglang nag-vibrate yung phone ko. Si Gianna lang pala. Hello, Bess. Hello, ano? Kailan ka po pwedeng umalis? Tara sa bar mamaya. Hindi pa ako pwede, bakla. Bukas na lang siguro. Ano ba yan? Sige na. May irereto kami sa'yo mamaya para naman makalimutan mo na yung boss mo. Ano kasi, Bess eh? Honey, who are you talking to? OMG, sino yun, Bess? Si Logan. Sino ba yung kausap mo? Dylan told you to rest? Si Gianna lang to, Logan. May tinatalong lang. Hoy, bakit honey ang tawag sa'yo? Goodness. Kwento ko na lang sa'yo bukas, okay? Sige na, bye-bye. In-end ko na yung call. Yari na naman ako sa dalawang yun bukas. Panigurado magwawala yung mga yun kakasal sa akin. O no? Magwawala agad kasi naman para not so ordinary talaga. Akala ko yung gago mong kaibigan ang kausap mo eh. Stop cursing, Logan. Mas gwapo ka pa nga pag nagtatagalog, pero wag naman yung pati pagmumura. Inirapan ko naman siya kaya't bigla niya ako niyakap. I am so sorry, honey. I did not mean to say any bad words. It's just that I cannot handle my temper when it comes to that guy. Sorry, please. Para namang nagpapaawa yung mga mata niya. Hay nako, Logan. Bakit ba sobrang gwapo mo? Parang kahit tumatay siya, gwapo pa rin eh. Heist. Oo, okay na. Pasalamat ka at mahal kita. I love you more, honey. Tapos na ba yung niluluto mo? Shit. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa kitchen. Mukhang makakatigim ako ngayon ng medyo sunog na luto ni Logan. Pero I'm sure naman na masarap pa rin yun. Pagkatapos nga namin kumain, si Logan ay busy sa binabasa niya sa laptop niya habang ako naman nanonood ng movie habang kumakain ng sandabakbak na fries. Logan oh, sabay alok sa kanya ng fries. Thank you honey, but I'm full. Okay, nakakaiyak tong pinapanood ko. Miracle in Cell number 7 at andito na ako sa part na bibitay na yung lalaking parang childish kumilos. Nakakaiyak dahil walang kaalam-alam yung bata na mawawala na sa kanya yung dad niya. Naalala ko tuloy si daddy. Shit, why are you crying, honey? Tell me, what's the problem? Napabalikwas naman ako nang biglang nag-hysterical si Logan. Ano daw? Sorry, Logan. Kasi naman, sniff yung lalaki bibitay na nga, wala namang kasalanan. Nakakaiyak silang mag-ama. Hindi ko na napigilan pa yung sarili ko. Kaya't napaiyak na talaga ako. Holy shit. Akala ko kung ano nang nangyayari. Yun pala, it's only because of that movie. Napahawak si Logan sa sentido niya, tsaka bumalik sa binabasa niya sa laptop niya. Inabutan naman niya ako ng tissue. Supportive boyfriend. Babalik na ako sa unit ko. Logan, see you tomorrow. Tatayo na sana ako nang bigla akong hatakin pabalik. Kukunin ko yung mga gamit mo at ililipat ko dito. What? Nakita ko na naman yung ekspresyon ng mukha niya. Bakit para kang biglang nalungkot? Fine. Sabi niya papunta na CR. Galit kaya siya? Kinatok ko naman siya pero hindi siya sumasagot. Logan, mauna na ako. Paalam ko sa kanya pero hindi pa rin siya sumasagot. Nagalit na agad siya doon? Inintay ko muna siya sa labas bago umalis. Maya-maya pa'y bumukas na yung pinto ng CR niya. Logan, galit ka ba? No. Just go back to your room. Cold niyang sabi. Pagbalik ko sa unit ko, hindi ko alam kung bakit kinuha ko yung mga gamit ko at nilagay sa isang malaking bag. Hindi ko matiis na hindi siya sunduin. Siguro nasanay na rin ako dahil boss ko siya. Inhale, exhale muna, Catherine. After 2 minutes kong nakatayo dito sa labas, kumatok na ako, mabuti na lang at gising pa siya. Nagulat pa siya nang makita niya akong may dalang mga damit. Pwedeng tumuloy? Kamot ulo kong tanong.
Bigla naman nagumuhit ang nakaka-inlove ng ngiti sa labi niya. Diyos ko naman, kung ganitong makikita ko araw-araw, choosy pa ba ako? Sure, honey. I knew it. Hindi mo naman ako matitiis. Kinis pa niya ako bago kunin yung bag ko. Kissing monster? Thank you, honey. You really made me happy. Nakakainis kasi yung kagapuhan mo eh. Tumawa naman siya. I know. At talagang hindi man lamang siya nagpa-humble ha? May hanging lalaki. Inaantok na ako, Logan. Matulog na tayo. O sige, honey. Good night. Hinalikan niya ako noon bago niya ako kinumutan. Tutulog ka na rin ba? Tatapusin ko lang tong binabasa ko, then matutulog na rin ako. Ang galing na nga talagang magtagalog ng mahal ko. Siyempre, dapat siya mag-adjust, no? Mahirap ang girlfriend niya eh. Oo nga pala, Logan. Sinunod ko yung request mo. Pwede, sundan mo na rin yun sa akin? Sure. What is it? Huwag ka nang kumuha ng bagong sekretary. Ako na lang, please. Total, kabisado ko naman na ang gagawin. Please? He sighed. Fine. I love you. I love you too, Logan. Good night na talaga. Inaantok na ako eh. Sleep tight, honey. At natulog akong may ngiti sa mga labi. Hindi ko lubos maisip na makakatabi ko si Logan sa isang kama. Hindi ako nakakakilig tuloy. The next day, grabe pala ka-intense ang board meeting, no? First time kasi ako sinama ni Logan sa meeting niya, kaya pala hindi niya ako sinasama. Meron pala siyang tagalista doon sa loob, kaya pala hindi niya ako sinasama. Kaya pala paglabas niya lagi sa meeting may inaabot siyang folder sa akin. Next time, wag ka na ulit sasama, ha? Bakit naman? Storbo ba ako doon? Sinadya ko pang napaawa ang boses. Of course not. Never. It's just that masyadong makatingin sa'yo yung mga shareholders doon. Kaya ba ayaw niya ako isama doon sa loob? Nagsaselo siya. Hindi ko mapigilang di matawa sa sinabi niya. Ang cute talagang magselos ng boyfriend ko. Lalo tuloy ako nai-inlove. Sige na nga. Dito na lang ako. It is for your own good naman. Trust me. Oo na. You want coffee? Tanong ko. Yes please, pero dito ka nalang magtimpla sa pantry ko. Sinunod ko naman siya. Kaya nga lamang. Ako nagtimpla sa isang pantry dahil naubusan na pala ng stock sa pantry niya. Hindi ko man lang namalayan. Oo nga pala, Logan. Pwede ba akong sumama mamaya sa mga friends ko? Bigla naman kumunot yung noo niya. Where? Seryoso niyang tanong pero gwapo pa rin. Hindi ko alam eh. Siguro sa bar... No! Talagang tinigasan pa niya yung salitang no ha? Bakit akala ba niya may gagawin akong kalokohan? Bakit naman? Behave naman ako eh. Then I will come with you. Pero, no buts. End of discussion. Seryoso niyang sabi sabay higop ng kape. Fine. Para din malaman na ni Ava at Gianna ang status namin ni Logan. Sige na nga. Baka kasi busy ka eh. I will never get busy when it comes to you. Kailangan talaga. Lagi nang may kasamang pampakilig. Ang hirap kayang pakalmahin ang sarili. Lalo na kapag gusto mo nang tumili. I really love it when you're blushing, honey. Nakakainis ka. Feeling ko. Tuloy parang kamatis yung mukha ko. Sabi ko, sabay takip pa sa mukha ko. Lumapit naman siya sa akin. Inalis yung kamay sa mukha ko. I love you. Wala pa kaming isang buwan ni Logan pero feeling ko, mahal na mahal ko siya. Hindi kasi ako masyado nahuhulog sa kanya. Tapos sa huli ako pa yung talo. You did not answer my I love you, ha? I love you too, Logan. Is there something wrong? Alala niyang tanong. Wala, nagugutom lang ako. Then I'll just order our food. Di ba may lunch meeting ka with Mr. Gordon later? So, di kakain pa rin ako. I appreciate your effort, Logan. Pero baka naman sumakit na yung tiyan mo. Sa kantina lang ako kakain. Promise, okay lang ako? Kinis ko pa siya sa lips para payagan niya na ako kumain sa kantin. Miss ko na rin mga pagkain doon eh. Okay, fine. Dadaanan na lang kita doon bago ko puntahan si Mr. Gordon. Nagnood na lang ako at umalis na. Pagdating ko sa kantin as usual, pinagtitinginan ako ng ibang mga empleyado. Kailangan pa ba talaga nilang ipahalata na ako yung pinag-uusapan nila? Paano niya kaya napasagot si Mr. Navarro? Bakit may tinatagong galing? Baka ipinakulam o pinagayuma? Excuse me, nandito kaya ako, no? Nakita ko namang tumahimik sila nang nasa bandang harapan na nila ako. Pero nandoon pa rin yung mga nanlilisik nilang mga mata.
Siguro isa din sa kanila may mga gusto kay Logan. Kasalanan ko bang beauty ang gusto niya? Kathy, agad naman akong napalingon sa tumawag sa akin. Kaya pala, Iris at Daniel, long time ah. Ikaw ha? Akala namin secretary ka lamang ni Mr. Navarro. Yun pala girlfriend. Anas ni Iris. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Naglihim ka pa. Daniel, guys, secretary lang naman talaga niya ako. Na-in love lang kami sa isa't isa. Bulong ko sa kanilang dalawa. Base kasi mamaya may makakarinig pa. Isipin pa ang yabang ko. Sobrang swerte mo girl ha. Alam mo, first time may pinakilala si Mr. Navarro na girlfriend niya sa loob ng company. Talaga? So it means, akong unang babaeng pinakilala nila sa lahat? Lalo patuloy ako na turn on sa kanya. Oo, kaya lang naman namin nalaman na girlfriend niya si Ma'am Gemma dahil pinagarat na secretary ni Mr. Navarro. Ganon, di swerte pala talaga ako? Nakangiti kong sabi. Pero teka, wala ba siyang nababanggit na Isabella? Or wala kayong kilalang Isabella na link kay Mr. Navarro? Tanong ko sa kanilang dalawa. Curious kasi talaga ako about sa kanya. Isabella? Parang wala naman. So aside kay Heaven, wala nang nakakaalam tungkol sa kanya? Bakit? Ano bang mayroon sa Isabella na yun? Daniel? Wala. After namin kumain, nagpaalam na ako kina Iris at Daniel at babalik na ako sa office ni Logan. Alam kong nandoon pa siya dahil hindi niya ako dinaanan pero wala pala. Di man lang siya nag-text. Pagbalik ko sa table ko, may nakita akong note galing sa kanya. Hi, honey. Sorry if I did not follow you on the cafeteria because Mr. Gordon was already waiting on the lobby. Just wait for me there, okay? I love you. Napangiti naman ako dahil nag-iwan pala siya ng note. Ganito ba talaga ka-sweet ang isang Logan Navarro? Paulit-ulit kong binabasa yung note ni Logan nang biglang bumukas yung pinto. Akala ko siya na si Logan nung pala. Ay, si Gemma. Where is your boss? Mataray niyang tanong. Nasa lunch meeting po. With whom? Pinaglihi ba ito? Sa sama ng loob? Sobrang sungit eh. Tapos kumakatingin pa parang nanusok. With Mr. Gordon po. Anyway, why are you still here? Didn't I told you to quit on your job? Hindi pa man ako sinesisante, Nilo. Mr. Navarro, bakit naman ako aalis? Nakita ko lang tumaas ng kilay niya dahil sa sinabi ko. Tama naman ako, di ba? Besides, wala siyang karapatan na paalisin ako dito. Ako kaya ang girlfriend, no? How dare you para sagutin ako ng ganyan, ha? You are just his secretary and I am his fiancé. Always remember that. Nagulat na lamang ako nung sampalin niya ako. Masakit ah. Akmang gagantihan ko na siya nang bigla bumukas ang pinto. Oh my gosh, babe. Look what she's doing to me. She's gonna slap my face. Inaaway niya ako. Paawang sabi ni Gemma kay Logan. Puy, hindi bagay sa'yo maging artista. Ang pangit mo umakting. As if naman maniniwala ako sa'yo si Logan. Ano bang ginawa mo dito? I am just here to remind you na next week na yung meeting natin with my dad and your dad for our wedding. Wedding? Means totoong ikakasal na sila? Napatingin naman sa akin si Logan. Fine, you may go. Yun na yun? Hindi mo lang niya aaminin kay Gemma na girlfriend niya ako? Pakiramdam ko tuloy biglang nanlambot yung tuhod ko. Hindi mo man lang ba ako ipagtatanggol sa sekretary mo? Akong bahala. Sorry kung ano nang ginawa nila sa'yo. Totoo ba yung narinig ko? Nagsorry siya kay Gemma. Nagpapatawa ba siya? Hindi ko tuloy napigilan ang sarili kong magsalita. Bakit ka nagsisorry, Logan? Siya ang dapat magsorry sa akin. Wala namang masama kung ipagtatanggol mo. Yung sarili ko, di ba? Hey, bakit Logan lang ang tawag mo sa boss mo, ha? Dahil Catherine, enough. Pigil sa akin ni Logan na ikinagulat ko. Seriously, kumalma ka, Catherine. Gemma, you may go. Nasabi mo na kung anong kailangan mong sabihin? Okay, I will call you when is the exact date and also the location. Akmang hahalik naman ni Gemma si Logan pero umiwas ito. Inirapan naman na ako ni Gemma at ginisihan bago umalis. Ako? Eto, naiwang gulong-gulong isip. Nasasaktan ako. Bakit ba ganun yung asal niya? Honey, slap. Nakakainis ka. Ginagawa mo lang akong tanga. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at kusa nang bumuhos yung luha ko kanina pa na naguunahan. No honey, it's not like that. Dinig ko naman Logan eh. Ikakasal na kayo?
Nanggagago ka ba? Binigay ko sa yung pagkababae ko tas ganito ha? Alam kong basag na yung boses ko pero wala akong pakialam. Hindi mo nga ako nagawang ipagtanggol sa kanya. Bakit mo ako pinigil? Nung sabihin kong boyfriend kita, bakit? Dahil ba ganito lamang ako? No honey, please. Listen to me first. Listen to me. Hindi na kailangan, Logan. Mas magiging maayos kung kay Gemma ka mapupunta. Okay naman na sa akin ang lahat eh. Baka nga pagtabuhin lang ako ng daddy mo. Siguro nga infatuation lamang yung nararamdaman mo para sa akin. Magplano na lang kayo ng fiancé mo para sa wedding ninyo. Pagkasabi ko nga noon ay tumakbo na ako palabas ng office niya. Ang akala ko hahabulin niya ako pero nagkamali ako. Siguro nga masyado ako nagpadala. Masyado ako nagpadala sa mga pasweet niya sa akin. Ang sakit naman no. Babamukas yung elevator ay nagpunas muna ako ng luha para hindi halatang umiiyak ako. Ayos ka lang, Catherine? Tanong ng isang empleyado. Oo, ayos lang ako. Masama lang pakiramdam ko. Buti na lang at saktong may taxi rin sa labas. Pag-check ko lang phone ko, 17 missed calls at galing lahat kay Logan. Gusto ko muna mag-isip-isip. Siguro dapat una pa lang naisip ko na mali tong pinasok ko.